Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Hinabaan na ang oras at dinagdagan ang tao na nagmamarka ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang proseso at hindi maudlot ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Kabilang sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosekusyon ay ang kahon ng tax records ng bise at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi binuksan noon sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. May unang balita si Sandra Aguinaldo. I just ask, when is the correct time to open the box? Naging sentro na ng argumento ng mga kongresista kung bubuksan ba o hindi ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Naganap yan nang isumite ito ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee. Sa botong 38-6, nagpasya silang hindi ito buksan bilang respeto sa privacy ng taxpayer, lalo na private citizen daw ang mister ng bise. Parang you are so near yet you're so far. Ngayon, kasama ito sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosecution laban kay Vice President Duterte. Kaya sa isang manifestation, hiniling nila sa impeachment court na buksan na ang kahon. that particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Katwiran ni Congresswoman Laila de Lima, makatutulong ang pagbubukas nito sa pre-trial conference para mas mabilis na kapag ipiniresenta itong ebidensya sa trial mismo. Sasagutin daw ng kampo ni VP Sara ang manifestation ng prosecution. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Ayon naman sa clerk of the impeachment court na si Attorney Renato Bantug, idudulog niya sa impeachment court ang usaping ito. It's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Kinatwiran din ng kampo ng bise na ang assets ni VP Sara na dapat talakayin ayon lamang sa panahong siya ay naging impeachable official o simula noong naging Vice President siya noong 2022. May Supreme Court decision na umano tungkol dito. Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President noong 2022 to present. Kinontra naman ito ng prosecution. We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. Para bubilis ang pagbabarka ng dokumento, nagdagdag ng marking teams ang impeachment court. Ginawa ring 9 a.m. hanggang 7 p.m. ang kanilang trabaho na dati ay hanggang 5 p.m. lamang. Ito ay para mahabol ang paglalabas ng pre-trial order sa Lunes o Martes at nang makapagsimula na ang paglilitis sa nakatakdang petsang July 6. There's no other date that is being discussed. It's still July 6. Kami sa prosecution, pinipilit ho talaga namin na matapos na ho itong marking of evidence. Kami rin naman, ayaw naming tumagal na ito. Gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang uupang presiding officer ng impeachment court.
pero meron sa mayorya na nagsusunog kay Senador Cheese Escudero. Sinagot ito ni Escudero sa kanyang podcast. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Naghahanda pa rin daw si Senate President Sherwin Gatchalian na nagsabing sa ngayon siya ang presiding officer sa impeachment. Under our rules, ang presiding officer ng impeachment other than the President is the Senate President. Opo. So tayo po ang tumatayong presiding officer ng impeachment. Pero doon din sa rules, kung tingin ng Senado ay dapat mag-appoint ng iba, pwede rin yung pag-usapan. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Nagtatag ng Manila School and Community Safety Task Force ang lokal na pamahalaan ng Maynila para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan at mga pampublikong lugar sa lungsod. Pabor naman ang ilang magulang sa paghihigpit ng seguridad sa mga eskwelahan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Gabriel Gonzales. Gabriel. Good morning, Igan. Ayon sa mga magulang na ating nakausap, ay dapat noon pa naghigpit ng seguridad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Mungkahi ng ilan sa kanila ay dapat nang gumamit ng metal detectors sa lahat ng entry points sa bawat paaralan dito sa lungsod para makita kagad kung may dalang deadly weapon ang mga estudyante. Natakot ang magulang na si Arlene Afable matapos mabalitaan ang nangyari sa San Jose National High School kung saan 3 estudyante ang namatay sa pamamaril. Kaya suportado niya ang pagigigpit ng seguridad sa Isabelo de los Santos Elementary School kung saan pumapasok ang kanyang 8 taong gulang na anak. Ang tatay naman ng 11 taong gulang na estudyante naniniwalang dapat paigtingin ang pagche-check sa bags ng lahat ng mga pumapasok sa paaralan. Mungkahi pa ng magulang na si Maribeth, dapat bantayan ang mga napapanood ng mga bata sa social media. Kahapon, June 24, nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Executive Order No. 29 na nagtatatag sa Manila School and Community Safety Task Force. Yan ang mangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga paaralan at mga pampublikong lugar. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga magulang na ating nakapanayam. Basta kailangan lang natin pagsabihan at bantayan ng mga anak natin. Kasi marami nang nangyayaring hindi maganda sa ating kapaligiran dahil sa mga napapanood at nakikita ng mga bata, yun ang ginagaya nila. Siyempre, itong sa kami mga magulang sa mga anak namin, mas magandang igting ng pag-aapkap ng mga sa estudyante na para may iwasang magdala ng mga illegal na tulad ng mga kutsilyo, baril. Mas okay siguro kung nati-check yung bag ng mga bata. Igan, inaatasan din ng EO29 ng Manila LGU ang Manila Police District at ang Schools Division Office Manila na paigtingin ang operasyon laban sa mga illegal na baril, magtatag ng threat assessment teams at magsagawa ng citywide school safety audit sa loob ng 90 araw. Dito sa aking kinalalagyan, sa labas ng Isabelo de los Santos Elementary School ay isa sila sa mga tumalima sa kautusan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad para hindi na maulit yung nangyari doon sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. At yan ang unang balita mula rito sa Tondo, Maynila. Gabriel Gonzales, GMA News. Naghain ng lawsuit ng 3 hukom ng International Criminal Court ICC laban kay US President Donald Trump at kanyang administrasyon. Kaugnayan sa mga parusang ipinataw sa kanila noong nakaraang taon. Base sa lawsuit na inihain ng 3 ICC judges sa Federal Court sa Manhattan, New York, tinawag nilang unlawful ang sanctions at nakadisenyo raw ito para magkaroon ng anile extrajudicial pressure para parusahan at piliting sumunod ang mga hukom. Labag umano ang sanction sa mga obligasyon ng Amerika sa ilalim ng international law. Matatanda na noong 2025, 11 ICC judges at prosecutors ang pinatawan ng sanctions ni Trump kasunod ng warrant of arrest na inisyu laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Wala pang pahay si Trump o ang White House kaugnay sa isinampang kaso ng ICC judges.
Nasa 10 ang posibleng sampahan ng reklamong kaugnay sa pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ayon sa Philippine National Police. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., karamihan dyan ay kasapi ng coaching staff na Ateneo men's basketball team. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, isusumitin nila bukas sa Department of Justice ang resulta ng kanilang investigasyon. Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon na to. At malapit na tayong magkaroon ng ating conclusion and recommendations. So, pagka merong death, is there criminal liability, whether negligence and or leading to violation of the anti-hazing law? Nagtungo naman sa Camp Crame kahapon si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap para sa investigasyon pero hindi na siya nagpaunlak na interview sa media. Ngayong araw naman pinaharap ng PNP-CIDG si SMART Chairman, President and CEO Manny Pangilinan. Ang SMART Communications ang sinasabing nangangasiwa sa basketball program ng Ateneo. Dati na itong itinanggi ng MVP Sports Foundation at iginiit na sila lamang ang nagpopondo sa koponan. Nailibing na si Rene Baterbonia sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur kahapon. Kabilang sa mga nakiramay ang kanyang mga kaanak at kaibigan, pati ang dati niyang coaches at teammates sa Ateneo de Davao University. Batay naman sa huling update ng Ateneo, dumating na sa United Arab Emirates ang labi ni Divine Adili. Iuuwi ang kanyang labi sa kanyang hometown sa Lagos, Nigeria. Sinampa naman ang patong-patong na reklamo ang 15 taong gulang na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa kanilang paaralan sa Tacloban. Ang 14 na taong gulang na kasama niya isa sa ilalim naman sa intervention program. Bukod sa Senado, sinusulong na rin sa Kamara na imbestigahan ang sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan. Live mula sa Tacloban City, may unang balita si Rafi Tima. Rafi. Igan, sa kabilangan ng pagiging minor de edad ay sinampa ng kasong kriminal ang 15 taong gulang na suspect sa pamamaril dito sa San Jose National High School. Dahil nakasaad sa batas, kahit minor de edad, basta nasa 15 taong gulang pataas, ay kung may tinatawag na discernment, ang isang tinaguriang child in conflict with the law, ay pwede pa rin siyang kasuhan. Nasampahan na ng Tacloban Police ng reklamo ang 15 anyos si alias Rod dahil sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Si alias Rod na may hawak na kalibre 38 baril, mahaharap sa 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. Ayon sa PNP, natukoy na may discernment ang minor de edad o alam niya ang kanyang ginagawa. It was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWD. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, walang kriminal na pananagutan ang 14 anyos na si alias Nash. Pero sasailalim pa rin siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. Lumabas na po ang result ng paraffin test and which yielded positive result sa right hand ng both CACL. And then, yung result ng examination ng firearm for presence of gunpowder nitrate lumabas na din po na positive. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahigpit ang pagbabantay ng kawani sa 2 minor na edad na nasa kanilang kustodiya. Pakaisipin ng mga nanonood na halo-halo kasama ng mga nabiktima, yung mga naabuso na mga bata, iba yan. Marami tayong pasilidad na ang bandato, iba-iba. Dagdag pa ng DSWD, hindi lang tulong pinansyal ang ibibigay nila sa mga namatayan at nasugatan sa krimen. Tututukan din daw ng ahensya ang mental health ng lahat na naapektuhan ng krimen, mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Hindi ito ang una at huli. Matagal maghilom yung ganitong sugat. Matagal mawala yung shock, matagal mawala yung trauma. So, etong mga sessions na to, kumbaga, is to decompress muna. Gaya ni Teacher Evita, na kasama sa mga sasailalim sa psychological first aid, aminado siya na matindi pa rin ang trauma, lalo na't 2 sa 3 nasawi ang kanyang estudyante. Pati na rin si alias Nash. Dahil sa krimen, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang classroom kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko.
Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Dahil din sa pagod at trauma, bunsod ng nangyari kaya nahimatay ang prinsipal ng eskwelahan sa gitna ng pagbisita ni Deputy Secretary Sani Angara. Pinuri niya ang mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Ang estudyanteng si RJ, pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante dahil sa kabayanihan niya para iligtas sa mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino ang pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung tatlo, babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang dalawa sa mga namatay sa insidente, pati ang 14 anyos na namaril. Nagkatinginan din daw sila ng kaklaseng sa maril, habang inililigtas niya ang isang kaklase. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Babalik pa raw sana siya sa ikalimang pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya nang makitang puno ng dugo ang kanyang t-shirt. Hindi kalayuan sa eskwelahan ang komunidad kung saan naninirahan si alias Nash. Wala sa kanilang bahay ang ama't ina ng binatilyo pero nadat na ng GMA News ang kanyang tita. Ayon sa kanya, hindi okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta mamang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ang kanilang mga kapitbahay, nagulat daw ng mapanood sa TV na sangkot ang binatilyo sa pamamaril. Diyan pa ba sila nakatira? Yung magulang mo. Steve. Ano ba? Andiyan pa po sila nakatira. Nakikihalubilo ba? Paglaro yan dati dito. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Maging ang grade 10 student na ito, na kapitbahay din ng samaril. Di raw makapaniwalang nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Nagtuturo na sa amin yung second subject namin. Doon na nagsimula. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng klaseng namin. Kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang binatilyo. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Tinapon niya yung bato. Umubo yung ulo. Madaling kasi. Gulat ka? Kasi nakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ng 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina, pero mailap din sila sa kamera. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinitingnan ngayon sa investigasyon ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng mga bata kung bakit sila nagkaroon ng access sa baril. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kaparehong serial number ang revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad. It was traced through the serial number. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung barrel, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. And so it is now being investigated. Kinumpirma naman ng Regional Civil Service Unit sa Central Visayas na ang serial number ng nasabing baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu City. Sa ngayon, hawak na ng Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol ang baril. Inaalam din daw nila kung alin sa dalawang baril ang ginaya o ginalaw ang serial number. We conducted the post-to-post inspection to verify, and start na rin yung ating motu proprio investigation. Posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril.
Ngayong araw, nakatakdang sumailalim sa psychological first aid ng mga guro, kawani at mga estudyante nitong San Jose National High School sa ilang simbahan dito sa Tacloban. Kahapon ay may mga sumailalim na sa PFA at magtutuloy-tuloy daw ito, lalo pat ayon nga sa DSWD. Mahaba ang mga ganitong intervention at hindi agad-agad mawawala ang trauma sa mga nakaranas nitong karumaldumal na krimen sa eskwelang ito. Yan ang latest mula pa rin dito sa Tacloban. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Nakatanggap ng donasyon ng GMA Kapuso Foundation mula sa ilang Meteors Garden Stars. 2.5 million pesos ang dinonate ng F4 member na sina Jerry Yan, Vic True at Vanessa Fu. Pati ang Mando pop artist na si Ashin nakasama ng F4 sa isang reunion concert. Ayon sa GMA Kapuso Foundation, mapupunta ang donasyon sa Operation Bayanihan para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. F4, 谢谢你们。